Mga kababayan ko, isa na namang matatawag natin na alipores nitong tao na 'to. Mapag-usapan natin dito sa channel ko, itong ginagawa ng mga tao na 'to na nagtatawag ng people power. Sa panahon ba na 'to, tama ba na magtawag at gumawa ng mga kwento ang mga tao na 'to? Pag-usapan natin 'yan. Eto siya, mga kababayan ko. Eto po, mga kapatid, si Col Odonio. Isa po sa mga organizer ng People Power. At isa po sa mga achuchuchu na lang. Mga achuchuchu ni Attorney Chongo, mga kababayan. Ito totoo to. Achuchuchu ni Attorney Chongo. Mapag-usapan natin dito sa channel ko yung mga sinabi nito. Gusto ko po, pakinggan nyo po ng mabuti, mga kababayan ko. You need to listen. Every sentence na bibitawan ng uugod-ugod na to. Pakinggan nyo. Isa na ng paraan dyan people power. We should put it in the hands of the people to do what is needed to be done. Hindi na kaya ng sistema Yung organization hindi na. They will just do what they want dahil hindi na pwede na si Marcos. Tell me, yung Supreme Court, ilang buwan na yung aming petition sa kanila. 8 months na, hindi pa man nila in-actionan. What does that mean? Wala tayong pag-asa kundi sa ating sarili. The people must move. Kaya hindi agad nagsimula na ako, officially dineclare ko na, we must go, ang term na ginamit ko, people power na. Susunod yung palabas ko. I was making it official, I had my name on it, ako yung nag-sponsor, ako yung nag-head. So kung meron papasok na mas magaling sa akin, di ibibili ko naman yung trabaho na mag-lead ng people power. But someone has to lead and we have to start it now. Narinig nyo Ito yung usapan nila. Mga kababayan ko, sa kanilang live stream, nagpaplano na po itong mga to ng isang malawakang people power. Mga kababayan ko, ito po ba ay may saysay po ba yung kanyang mga sinasabi? Ito po, himayin natin Sa mga hindi nakakaalam, isa po ito sa mga organizer ng people power. Pakinggan nyo mabuti. Isa na ng paraan dyan people power. We should put it in the hands of the people to do what is needed to be done. Okay. Ang sabi niya, isa na lang daw ang paraan para mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi wala na daw Hindi na daw kakayanin. Okay? Literal na sinabi po nito ni Col Ordonio na people power na lamang ang paraan para mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Tanungin ko po kayo, mga kababayan ko. Mag-usap po tayo. Nangyari po ang people power, napatalsik po ang Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Nawala po sa kapangyarihan. Ang pumalit, si dating Pangulong Cory Aquino. Ano pong nangyari at ano pong naging resulta sa taong bayan at sa pamumuno po ninong nawala ang mga Marcos? Sagot, mga kababayan ko? Sagot? Anong nangyari, mga kapatid? Ano nangyari? Naghirap po ang Pilipinas. Dumanas po tayo ng gutom. Hindi na pagana, tumaas ang bilihin. Nagkaproblema sa ilaw. Binenta ang mga kung anong-anong korporasyon na pag-aari ng gobyerno. So sagot po ba ang people power? And right now, kailangan na daw pong hawakan, kailangan na daw pong ibigay, kailangan na daw pong ang tao na daw po ang mag-initiate? Sa tingin nyo po ba, Col Ordonio, Col Ordonio, sagot po ba ang people power? Kapag sagot po ang people power, po taragis, papalakpakan ko po kayo dito, sir. Itataas ko pa yung kamay ni Takeru Miyamoto ngayon pag nanonood si Takeru ngayon. Tataas ko pa yung kamay pag naging sagot ang people power. Kailangan pa ba itaas ang kailangan pa ba ng people power ng mga Pilipino? Kung tatanungin mo ang mga Pilipino, ayaw ng people power niyan Bakit? People power 1, nauto nila kayo Nauto nila ang tao Alam mo, itong mga matatanda na to, ang
Huwag nyo sabihin na, wala kami doon. Wala kami doon. Hindi naman nakita yon. Kayo nakaramdam doon. But the question is, pwede naman magbasa ng libro. Pwede naman manood ng mga text, ng mga panoorin ng dokumentaryo na nakatala at nangyari. But the question ko, nagkaroon nga tayo ng people power, Col Ordonio. Ang nangyari naman, naghirap naman ang Pilipino. Paano mo sasabihin na solusyon na pabagsakin na lamang ang mga Marcos using people power? Diba? Asan ba utak nito? Pakihanap nga po dyan, mga kababayan. Ano ba nangyari sa atin for the past 36 years, diba? Naghihirap tayo. Nung panahon ni Pangulong Marcos, ang ayos ng buhay natin. Ang bata, pagpapasok sa eskwelahan, may Nutriban. Diba? Ang sasakyan, hindi natin po problemahin. Bakit? May mga libreng bus, may love bus. Ano pang proyekto ni Pangulo? Bigas, magkano noon? Per tumpok, per salop. Ang bigas ngayon, umaabot, ninanakawan pa tayo ng mga negosyante. 'Di ba? Noon, di nakakapagnakaw yung mga yan kasi mayroon tayong food terminal. Nawala si Marcos, pinatalsik ng mga katulad nito, ginamitan ng people power. Ano nangyari sa mga Pilipino? Nga tayo, kawawa tayo. Isa tayo sa mga pinakamahirap na bansa, imbis na hindi dapat. At tingin nyo, naghirap ba buhay nito? Mas sumarap pa nga buhay nito ngayon, mga kababayan ko, di ba? Nakananteting. Biruin mo, people power na lang daw ang makakapagpabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano mo maaatim na sabihin yun na people power magpapabagsak kay Pangulo? Alam nyo, Maharlika, Glenn Chong at Col Ordonio, huwag kayo magtawag ng tao para idamay sa katangahan ninyo, di ba? Sabi ni Takero, kamukha nyo yung kasama ni Mr. Shudi sa Mongolian barbecue. Diba? Tuloy natin. Kaya ng sistema Yung organization they will just do what they want dahil hindi na pwede na ba na si Marcos. Tell me, yung Supreme Court, ilang buwan na yung aming petition sa kanila. 8 months na, hindi. Paano kayo papansinin, sir, di ba? Paano kayo papansinin? Di ba? Yung petition nyo, sabi nyo, 8 months na. Paano kayo papansinin ng hukuman natin? Yung korte natin. Kung wala naman saysay din yung sinasabi nyo. Di ba? Mautak din ang ating mga maestrado. Kung hindi kayo pinapansin, ibig sabihin yung tapon kayo para lang kayo matanda nagsasalita na ewan. Nakananteteng, in-interview nila Maharlika to, tapos in-interview nila Glenn Chong, sabay-sabay sila dun. Sabay-sabay sila dun. Tapos ang ending ngayon, mga kababayan ko, papanigan pa to ni Maharlika. Maharlika, kala ko ba for the Filipino people ka? Sabi mo, mahal ko ang taong bayan para sa mga Pilipino. Anak ng teteng, ano to? Isa sa mga nagpahirap to noon. Isa sa mga nagpromotor isa sa nagpromotor ng people power. Mismo magkaroon tayo, maghirap tayo ulit. For the many people. Mahal mo pala mga Pilipino, Maharlika, di ba? Kung mahal mo Pilipino, hindi mo kakatigan to. 'Di ba? Baluktot ng pag-iisip nito, pasasakay nyo sa channel nyo para palakpakan? May pumalakpak para sa inyo? Merong mga supporter na naniniwala. Alam nyo, aminin na natin sa sarili natin. Maharlika, ginagamit mo na lang ang social media para makapanira ka sa tao. Diyos ko. Kung sa korte nga, hindi pinapansin to. Si Maharlika lang ang pumansin. Hindi niya mapinansin ko rin tuloy, di ba? Tuloy natin. Gumalan nila in action. What does that mean? Wala tayong pag-asa kundi sa ating sarili. The people must move. Kaya The people must move. Ay, nako. Mga kababayan ko. Tanongin ko kayo. Kayo po mga kababayan ko nanonood sa akin ngayon. Payag po ba kayo na magkaroon tayo ng people power? O sige, press 1 mga kababayan sa mga payag magkaroon ng people power. Okay?
and say no sa mga ayaw po ng people power. Sige po, sabihin nga po, wala pa naman silang file of complaint, puro ingay lang 'yan si Ordonio at si Rio. Alam mo nga, sabi ko nga takero kung ob yung manonood sa kanila at bago lang, mapapaniwala kasi matanda yung nagsasalita Pero shocks ako, nagulat ako. Kasi imagine niyo, 'di ba? Isa pala 'to sa mga promotor ng people power, lintik na. Tapos lakas pa magloob, maghikayan. Puro people power na lang gagawin natin pag ayaw nila sa pangulo. Puro people power na lang. Hindi ako magkakamali. Isa na 'to sa pinarangalan noon ni Pangulong FEM Alam ko na pinarangalan 'to ni FEM noon Pero I don't know kung anong event 'yun. Basta nabasa ko 'to si Ordonio. Bata-bata pa 'to. People power tayo, sa bahay ni Ordonio. Ako na mauuna, Take. Huwag kang mag-alala. Ayan, sige. Let's go, tuloy natin. Nagsimula na ko, officially dineclare ko na we must go ang term na ginamit ko, people power na. Ikaw na lang, mag-people power, di kami. Ano ba naman to? Next time naman, paisabi naman sa tropa ni Maharlika, wag naman yung parang ulya-ul nila na matanda, mga kababayan. Sunod-sunod yung palabas ko. I was making it official, I had my name on it, ako yung nag-i-sponsor, ako yung nag-i-head. So kung meron papasok, siya pa yung nag-i-sponsor, siya pa yung nagiging head. Kaya pala tuwan-tuwa si Glenn Chong kasama to. May nauuto sila. Ito naman si Glenn Chong, sobrang agitated ng utak na pabagsakin ng Smartmatic. Sobrang frustrated na. Ikaw ba na mamamatayan ng jowa, hindi ka maghihibutok. Diba? Tuloy natin. Na mas magaling sa akin, ibibigay ko naman yung trabaho na mag-lead ng people power, but someone has to lead and we have to start it now. Okay, dyan natatapos yung kwento ni Hunyang. Ay, call Ordonio, mga kababayan. Kung ako tatanungin nyo, mga kapatid, ako lang sa talambuhay ko, simula nang nagkaroon ng people power, nagkandaletse-letse buhay ng Pilipino. Nandahil sa mga tao na yan. Nandahil sa sinamantala nila na bulag ang mga tao sa paggamit ng balita. Sa tingin nyo, ilang years ba tayong naghirap? Ilang years ba tayo nagkaroon ng paghihirap sa Pilipinas? Tapatin ko kayo. 36 years tayo na dumadanas ng pagdurusa, dumadanas ng paghihirap, dumadanas ng sobrang pagtaas ng bilihin. Bumulusok ang Pilipinas sa pagsadsad, hindi bumulusok pagkatapos ba ng people power, bumulusok ba ang Pilipinas sa pag-angat ng ekonomiya natin? Hindi. Pagkatapos ng people power, bumulusok ang Pilipinas pababa. Diba? Ganon ang nangyari sa Pilipinas. So, yung mga tao ngayon, buti naman, yung mga Pilipino ngayon, buti naman, ay gising na kayo sa katotohanan. Gising kayo sa katotohanan na walang magagawa ang people power. Kung sununod nyo lang si FEM noon, kung di lang napatalsik si FEM noon, siguro mas mayaman pa tayo sa Singapore ngayon. Siguro mas mayaman pa tayo sa China ngayon. Siguro mas mayaman pa tayo sa Taiwan. Diba? Mga kababayan, ang problema sa atin dito, konting kibot, konting ngaw-ngaw, people power tayo, dali, pabagsakin natin yan. Ganon ang mga ayaw sa gobyerno, yung mga politikong ganyan. Kaya tawag ko dun sa mga ganon, trapolitiko. Mga trapolitikong wala namang alam. Trapolitiko na mga gusto lang makaupo at kumamkam ng pera. Mamaya, mga kababayan ko, papakitaan ko kayo ng isang trapolitiko. Susunod na topic natin.
Pero ako lang, para sa akin, ito para sa inyo. Huwag niyong hayaan na magkaroon muli ng ganyang eksena, people power. Because ito na yung pagkakataon ng mga Marcos eh. Last chance na to ng mga Marcos. Huwag niyong hahayaan na mawala ang isang Ferdinand Edralin Marcos sa atin. Mga kapatid, 6 na taon mauupo yan. Huwag niyong hayaan bastusin lamang ng mga ganito. Hindi ko sinasabing palagan niyo yung mga yan. Pero para sa akin mga kapatid, ipaliwanag nyo rin sa iba't ibang tao, ipaliwanag nyo rin ang naging problema simula na nagkaroon ng people power. Yung mga taga-suporta ni Maharlika sa ibang bansa, mas marami dyan. Tanongin nyo sila mga kapatid. Tanongin nyo yung mga yan. Kung ramdam ba nila ang people power. Hindi nila mararamdaman kasi wala naman sila dito eh. Damang-daman nila yung pag-angat ng ekonomiya ng US eh. Noon. 'Di ba? Pero tanongin ko kayo, kung magka-people power ba, mapabagsak ulit ang mga Marcos, sa tingin nyo, pag pumalit ulit ang dilaw, dusa ulit tayo. Sila ulit ang mga mayayaman. Yan ang dadanasin natin. Tandaan niyo, walang nagawang tama ang people power. Nagdusa lang tayong mga Pilipino. Naghirap lang tayong mamamayan. Maawa naman kayo sa mga susunod na henerasyon. Maawa naman kayo para sa mga susunod na, para sa mga anak namin, para sa mga apo namin. Sabi ni Takero, si Hitad, dead masawaran. Mamaya, pag-usapan din natin yan. Take, antayin ko muna sa'yo lumabas yan. Guys, panoorin nyo yung vlog ni Takero. Mauna na siya. Ako rin, susunod. Yan. Si Attorney Glenn Chong, magpapagulo lang sa bansa. Wala naman sinabi yan eh. Puro ngaw-ngaw, puro hangin. Until now, di niya mapatunayan na mandaraya ang Smartmatic. Ilang taon na lumalaban yan para sa jowa niya, mga kababayan. Kasi until now, hindi pa rin matapos-tapos eh. Di ba? Napatunayan ba? Sabi ko nga, hinahamon ko nga si Maharlika. Hinahamon ko yan si Maharlika. Hinahamon ko yan si Glenn Chong. Hinahamon ko si Ordonio. Kung nandaya ba talaga si Pangulong Bongbong Marcos, maglabas kayo ng status, maglabas kayo ng ebidensya, maglabas kayo ng datos dito. Kapag nakapaglabas kayo ng datos, sige, papalakpakan ko kayo. Kapag nakapaglabas kayo at napatunayan nyo na nandaya si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Until na, wala. Tapos, dahil hindi nila mapabagsak sa ganyan, sa mga black propagandang nilalabas nila, naghahamon na sila ngayon at nag-aaya ng people power, mga kababayan. Natawa ako sa jowa ni Glenda. Ang alam ko lang itong si attorney, syupatembang daw yan, mga kababayan, ko shibuli, di ba? Ilang balita ako. Ang balita ako dyan, syupatembang daw yan. Ayon doon kay Kalbo, syupatembang daw yan at shibuli, di ba? Anyway, baka may mabanggit pa ako. Shibuli Chenes, ganon. Basta lagi niyong tatandaan, walang magagawa, walang magagawa sa bansa natin ng people power at never na magkakaroon ng ikagaganda sa bansa natin yan. I know what you did last summer, bitch. Mapaglendo. Ano sabi niya? Ulitin ko. I know what they did last summer. I know what they did last summer. Nag-beach si Papa Glenda. That's it. Gago ko talaga ko eh. Mamalay ko. Ang pagkakaalam ko, syupatembang tininay. Itong si attorney. Tapos shibuli bangbang naman ito alam mo na, yun na yun. Wow. Kaya nga nung inauguration, best friends ko no, pero with holding hands, di ba? Uy, kita namin yun. Bakit?
Posible naman, nasa likod kami, nasa media box kami. Picture-picture pa nga silang dalawa nun eh. Diba? Ang susyupal na mga face lock nito. Bakit? Ba't ko nasabi? Biruin mo tumanggap pa ng token na galing kay Pangulong Bongbong Marcos, indiin babanatan nyo rin pala, di ba? Pak! Ang gagaling nitong mga Shibulibang at Shupatembang NNA, di ba? Sinong hindi magagalit, 'di ba mga kababayan ko? Deserve ba nila na tumanggap pa ba ng token? Oy, mga bakla at mga tomboy, balik nyo kay Pangulong Bongbong Marcos yan, baka pakulam nyo pa, Diyos huwag yung pagamitin nyo. Hindi nyo deserve makatanggap ng token, bigyan ko kayong Barbie. Sino pa? People power lang ang alam kong gagawin. No, mag people power sila. Mamuno na si Hitad, 'di ba? Wala namang problema kung mamuno si Hitad, eh. Taas niya ang dilaw na bandera para kamuhian na siya diretso ng mga tao. Diba? Para sa akin, kung kinakatigan ni Maharlika yan, kayo nang bahalang humusga, mga kababayan ko. Kayo nang bahalang umintindi. Kung kinakatigan ni Maharlika yan, tinitingala niya yung mga tao na yan, iniintindi niya yung mga tao na yan, kayo na pong bahalang umintindi sa kanila. Okay? Kayo na pong bahalang umintindi. It's very common. It's very, what do you call this? Ano bang tawag doon sa English yung sukasuklam-suklam? Ano bang sa English ang kasuklam-suklam? Kung bahala na kayo kung anong. Pero para sa akin, mga kababayan ko, ang taong kumakatig sa dilaw ay tandaan nyo, ay nagiging dilaw din, mga kababayan ko. Sa huling araw, lumalabas ang katotohanan, lumalabas ang totoong kulay nila, na hindi talaga sila for the hindi sila for the Filipino people. Para saan sila? Para sa mga kauri nilang hampas lupang dilaw. Okay?